Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong pag-usapan itong about sa Pogo. Kung matatandaan nyo po, nung Lunes, yun po yung ikatlong sona ng ating Presidente Bongbong Marcos. At isa po sa mga matindi na binanggit niya doon sa sona niya is yung pag-total ban ng mga Pogos. Kasi alam naman natin nung mga nagdaang araw, nung mga na-read ng mga Pogo hubs dito sa Bamban Tarlac, sa may Pampanga, grabe pong mga revelasyon ang nalaman natin. 'Di ba? Yung mga Pogo na ito, yung mga illegal na Pogo at yung mga Pogo na may mga papel na maliban dun sa pinaka function or yung pinaka ginagawa talaga ng Philippine Offshore Gaming, may mga illegal silang gawain doon sa pinaka-compound. Isa na nga dyan yung human trafficking, di ba? So, para sa akin, tama lang na maban na ng totally, legal man yan or hindi, ang mga Pogo na yan, lalo na kung malaki naman yung nagiging epekto nito sa ating mga kababayan. So, habang nanonood po ako nung Lunes, dito nga sa naging speech ni President Bongbong Marcos regarding sa pag-total ban ng Pogo, may mga kababayan tayong mga nagkomento, nakaagaw ng pansin ko na nagsasabing wag daw magpauto kasi daw binago lang daw yung pangalan ng Pogo, ginawang IGL. Diba? Napakatatalino talaga nitong mga to yung mga detractors, yung mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Nakala mo alam na alam lahat. Pero ito mga kababayan, may ipapakita ako sa inyo. So, ayan. Nababasa niyo po ba? Ang sabi dyan, foreign workers of Pogo and IGL. Ayan na, IGL. Included yung IGL. Kasi sasabihin na naman itong magagaling na yung Pogo daw, pinalitan lang, parang rebranding, kumbaga. O pinalitan ng pangalan, ginawang IGL. Ayan o, basa nyo. Foreign workers of Pogo and IGL to leave the Philippines within 60 days. Nagbigay po ng ultimatum. Nagbigay na ng ultimatum. Sasabihin nyo na naman na bangag lang yung maniniwala dyan kasi pinalitan lang ng pangalan. Ayan, malinaw. Pogo tsaka IGL. Lahat ng operator po na workers, foreign workers, pinapalayas na dito sa Pilipinas. Masyado kayong magagaling So, ang sabi, foreign workers employed in Philippine Offshore Gaming Operator or POGO and Internet Gambling Licensee. Ayan, or IGL. Ito yung tinutukoy nyo, diba? Companies will be given 60 days to exit the Philippines following the ban on these businesses. Malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco said at least, ilang foreigner po? 20,000 foreign Pogo and IGL employees were expected to leave the country in the next 2 months. Ayan, nagbigay na ng ultimatum na kailangan nyo nang lumayas dito sa Pilipinas. Dapat nga, mga kababayan, na opinion ko lang to, sarili kong opinion. Yung mga influencers na nagpo-promote nitong mga sugal. Kasi ang nangyari mga kababayan, based to sa mga survey natin, ang nangyari po kasi dito sa mga influencers na i-impluwensya or nagpo-promote ng sugal, syempre, mapapaniwala itong mga kababayan natin, ibang kababayan natin, di naman lahat. Tataya sila hanggang sa ubos yung pera nila. 'Di ba? Kumbaga ang nangyayari, tataya ka, mananalo ka, paano yung ka lang ipain? Tapos after nun, wala na. Magkakautang ka pa. Kaya dapat itong mga influencers na nagpo-promote din ng sugal, dapat may mga consequence din sila. Ayan. Tansingco also said the Bureau of Immigration will deny all pending and new applications for visas for Pogo and IGL employees. According to the Bureau of Immigration Chief, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR,
shared a list of foreign employees and warned that those who violate their directive will be subjected to deportation proceedings. He also issued instructions to the BI Intelligence Division and Fugitive Search Unit to intensify arrests against violators and illegal online gambling hubs. Ayan mga kababayan, alam nyo naman na pag sinabi kasing Pogo, dapat yung, kumbaga dito na, sa Pilipinas mag-ooperate, diba? Tapos yung mga betor or yung mga customer, yung mga tataya, dapat foreigner. Pero ang nangyayari, Pilipino din. Diba? Pilipino din eh. Ayan, during the third State of the Nation address, nung Lunes nga po ni PBBM, binanggit niya nga na all effective today, all Pogos are banned. Yan. After a series of raid against illegal Pogos, revealed equipment used for torture, love scam, and other crimes. So, yun po yung tinutukoy ko na bago pa mag-SONA, siguro mga 2 months ago, dun nag-start yung pag-raid sa mga Pogos. Isa na nga po dyan yung involved, yung sa may Tarlac na nagkaroon din ng involvement. Yung so-called Alice Guo, pero ang totoong pangalan po is Gu Huaping. Ayan. And then secondly, nasundan po siya dun sa may Porac, Pampanga. Nakonektado din dito sa may Banban Tarlac. Biruin mo mga kababayan, yung nasa Tarlac, kasi diba, na-issue nga din or allegedly, nakasama dito sa investigasyon ng Pogo si Mayor Alice Guo or Gu Huaping, na sinasabi niyang Pilipino siya pero puro pala siyang Chinese, no? So, kasi mga kababayan, mapapaisip ka, ha? Yung munisipyo nila, ito, sabihin natin, ito lang yung munisipyo. Tapos yung Pogo, nasa may likod lamang itong munisipyo. Or, napakalapit, diba? Na para hindi mo malaman kung ano yung nangyayaring illegal doon. Ikaw pa mismo yung may-ari ng lupain. Diba? Napaka-imposible na hindi mo alam yung nangyayari malapit sa bakuran mo na property mo pa yung pinagtatayuan ng Pogo na yon. Diba? Napakadaling mag-deny pero ito na po yung mga ebidensya. Diba? Madaling i-deny. Yung pag-deny mo nga lang na yung pagsasabi mo nga lang, pagpapipilit mo na Pilipino ka eh. Pero ang daming naglabasan, nakatunayan na purong Chinese ka. Yun pa lang mga kababayan eh. Tuloy ko po. The Department of Labor and Employment earlier said jobs and livelihood programs would be offered to Filipino workers affected by the ban on Pogos. Sa akin kasi mga kababayan, ang stand ko dito, para sa akin, tama lang na maban itong Pogo kasi napakalaking perwisyo. Tsaka yung mga nakikinabang lang yung mga pro-China na to. Doon na tayo sa totoo. Para sa akin to bilang Pilipino, opinion ko, na tama lang na maiban itong mga online gambling na ito. Kasi hindi naman maganda na idudulot sa mga kababayan natin. Yung iba nagkakautang. Yung iba naman nakakagawa ng hindi maganda dahil gustong makapangutang para makataya, di ba? Tsaka yung mga after nga nung raid, yung mga natuklasan nila ng mga pagtotorture, love scam, human trafficking na ginagawa dyan sa mga Pogo hubs na yan is a big no. Diba? Grabe yung mga naranasan ng mga kababayan natin na mga nakaranas ng torture dyan sa mga Pogo hubs na yan. Kaya tama lang talaga sa akin bilang Pilipino na mapalayas na sila dito. At yun nga, kung may mga kababayan tayo na Pilipino na nagtatrabaho dyan sa Pogo, magkakaroon naman po sila ng trabaho na ilalaan ng pamahalaan, no? Ayan, livelihood programs. Aside sa work, may livelihood programs na i-offer sa mga Filipino workers na maaapektuhan nitong pagban sa Pogo. The Bureau of Immigration said it would revoke the visas granted to foreigners employed at Pogo hubs. It also said it had deported over 2,300 foreign workers employed in scam hubs operating under the gist of gaming companies in the country.
Ayan, so, maliban dun sa, kasi naalala nyo po yung mga raid, di ba? May mga napadeport na, may mga pinauwi ng mga foreigner. So, 2,300 na mahigit yung mga napapauwi at yung mga remaining na binigyan ng ultimatum nga po is 20,000 na mga foreign POGO workers. So, yan, magsiuwi na kayo sa bansa nyo, ha? Kasi wala naman kayong, kumbaga, sabihin na natin, may nakukuhang tax. Pero kung mas worse yung nangyayari dahil dito sa mga pogo na to, tama lang po na palayasin sila. 'Di ba? Kayo mga kababayan, agree ba kayo na matotal ban na itong mga pogos tsaka yung IGL na sinasabi nga nitong ibang kritiko natin na pinalitan lang daw ang pogo, pero yun nga, sabi po ni President Bongbong Marcos, yung pogo, Philippine Offshore Gaming Operation, at itong IGL or yung Internet Gambling Licensee. Lahat yan sila papalayasin na dito sa Pilipinas. So kayo mga kababayan, anong opinion nyo dito? Pabor po ba kayo na matotal ban na itong POGO at IGL dito sa ating bansa? So yun lamang mga kababayan, magandang araw po and maraming salamat po sa inyong lahat.